And you're confident na walang mahahanap na ebidensya po itong sina Matibag tungkol po sa inyo sa pagbibigay nyo ng 5 milyong piso na yan? Alam mo, kahit na magbigay ako ng lagpas pa sa 5 milyon, kahit magbigay ang kahit sinong tao ng pera sa kanila, hindi yun problema. Kanyari kami, pribado ko, o may tutulong na pribado sa kanila, hindi yun illegal. Pero kahit nakasabihin mo na ganung pagtulong, hindi rin totoo yung sinasabing 5 million. Kaya yung tulong namin, tuloy-tuloy kami tutulong. Kung sino man ang gustong tumulong, hindi po illegal yan. Walang masama. At kung naniniwala kayo sa adikain nila, sa kanilang mga sinasabi, at naniniwala kayong kailangan silang tulungan, wala hong problema yan. So, yung pagtulong, hindi ho illegal yan. Yung sinasabi ni Atty. Matibag, huwag kayong maniwala. Ang gusto niyang palabasin, siraan yung mga Marines na may kapalit na pera yung pagsalita. Wala pong ganon. Ang mga sundalong to, hindi nakinabang noong mga panahon na bigay ng pera. Ang mga sundalong to nagtrabaho para sa bansa. At kung nagsasalita sila ngayon, ito po ay patuloy dahil sa kanilang paniniwala na serbisyo para sa ating bansa. Yung nakita nilang korupsyon, ay nakita nila itong palang pagdi-deliver ng pera ay konektado rito. Kaya ngayon po sila nagsasalita. Yan ang importante sa ginagawa ng ating kasundaluhan sa ngayon. Makasingit lang ako, Sec Mike, dito nga sa resources para nga sa pang-araw-araw na pangangailangan ng 18 Marines. Ano ba setup ngayon dyan? Sila ba ay nag-uuwian sa kanilang bahay o meron silang safe house? Paano ang kanilang gastusin doon? And sino nga ang kanilang saan ang gagaling ang kanilang araw-araw na subsistence? Kung Ted, sa ngayon, siguro ang pinakamasasabi ko lang, hindi isang safe house, umiikot-ikot ang pagtulog nila. May mga umuwi, bumabalik, pero meron silang safe house na iniikot, hindi safe houses na kailangan sila magtago. So mula doon, may mga tumutulong na umaalalay dito sa mga sundalong to. So kasi security question na Ted yung kanilang concern sa ngayon, kaya medyo ingat din ako pati kahapon nung kanilang pagpunta, kung saan magkikita, paano pupunta doon. Kahit ako, limitado yung aking kaalaman. Alam ko lang kung saan kami pwedeng magtagpo para alalayan sila papunta ng Senado. Yung imbitasyon ni Senador Erwin Tulfo para sa kanila on Monday's hearing, may impormasyon ka ba kung sila sisipot? Alam mo Ted, hindi naman natatakot yung 18 Marines na sumipot. Ang tingin ko, ang question lang dito, ano ba talaga itong Blue Ribbon Committee? Ngayon, ako personal, binanggit to ni Atty. Baligot, sabi nga, teka lang, kailangan i-question yung, ito'y internal ng Senado, at batay sa kanyang pananaw at sa aking pananaw, malinaw yung ating saligang batas, na ang majority, makukuha lang nila kung meron silang 13. Sa ngayon, hindi na nakuha. Maging ang Senate Presidency, malinaw naman na ayaw nilang kunin. So, batay doon, ang Blue Ribbon Committee ay dapat talaga si Senator Pia Cayetano at nandyan yung subcommittee na pinapamunuan ni Senator Dante Marcoleta. Ang gagawin namin ngayon, Ted, susulat si Atty. Baligot, dahil hindi naman ako ang imbitado, ang resource person ay si Atty. Baligot at ang 18 Marines, na kay Senate President Alan Cayetano. May imbitasyon, ano ang gagawin po namin dito at bigyan nyo kami ng guidance bilang siya ang Senate President ng ating Senado. So, yan, Ted, ang isang confusion dyan. Ngayon, kung pagharap, wala kaming problema in fact, maganda nga, magharapan talaga, no? Kung talagang gusto nila, let's say, lahat, magkita-kita sila sa isang, sa Senado, pupunta ang 18 Marines, at talagang kung gusto nilang tanungin. Kasi kung gusto nila talagang ilabas yung mga issue tungkol dito, willing umarap ang 18 Marines. Sige, so kumbaga, to dissect itong sagot mo, Sec Mike, nangangahulugan na mukhang hindi sisipot kasi you do not honor itong legitimacy ng Gatchalian acting Senate presidency. Parang ganun ang dating. Kasi nga, yun, sa paliwanag mo, mukhang hindi kayo sisipot. Well, kung Ted, sa akin, para lang maging malinaw at hindi naman ang galing sa amin yung desisyon, we will write Senate President Alan Cayetano at siya magbigay ng guidance sa amin. Okay, sige. Pero just for the information of everyone, alam mo naman siguro ito, Sec Mike, kahapon, yung hearing sa Senado, wala pong staff ng Blue Ribbon Committee, no?
wala yang transcript, wala yang recordings, not even doon sa official website ng Senate hindi ito carried kasi nga ang Committee Secretariat ang kumbaga ang kanilang gagampanan na hearing ay yung sa Monday. Yan ay palatandaan na yung sa Monday ang official per record of the Senate ito impartial lang ito. Yes. Kasi Yes. kahapon walang record 'yun Walang record 'yun kasi nga hindi siya considered official per Blue Ribbon Committee Secretariat. So yun ang sitwasyon natin ngayon. So kailan kayo magkakaalaman kung sisipot sila sa Monday? Importante rin kasi yan para sa lahat ng tao na nakaabang dito sa hearing na ito kasi nga ironically yung presiding officer sa Monday isa nga sa mga nababanggit ng 18 Marines. Alam mo, Kongten, nahawa ako sa mga staff ng Senado kahit kahapon. Kasi ang laki nga nung kaguluhan eh. Alam mo, pagdating namin doon, actually nauna yung 18 Marines, nakalusot kagad sila. Tapos sabi ko, pwede ba ako mag-restroom doon sa second floor? Di ba, Kongten, nandun yung banyo. Pag-akyat namin, wala. Okay naman. Tapos sabi bigla, teka lang, huwag kayong pumasok. I-clear namin. Parang sabi ko, hindi, andyan lang yung restroom, 5 meters away. Anyway, biglang nagkagulo, nakita ko nung bumababa, nagkaroon ng harangan. So, naaawa ako sa Sergeant at Arms ng Senado, naaawa ako sa mga staff ng Senado. Dahil talaga nasa gitna sila ng kaguluhan. Yung sinasabi na walang staff o secretariat ang Blue Ribbon, tingin ko nandyan yung pressure na yan eh. Na yung iba pumasok, yung iba naman nandun. Tapos yung binanggit mo nga, si Senator Erwin, yung isa sa mga nabanggit nun sa 18 Marines, narinig ko rin siya. Sabi niya, kung ako yan, papapilahin ko yan, pagsasampalin ko yung mga Sergeant at Arms, sabi niya, kasi pinabayaan ng pumasok. So, nakakalungkot, pero ang importante dito, nadinig yung mga 18 Marines, narinig ng taong bayan. Kaya nga nung kahapon, nung interview ko, sabi ko, kahit naman umattend kami, walang problema dun sa Lunes. Sige. Pero ang problema nga, sana may guidance kami ng Senate para lang sige. malinaw. Sige. Oo. Kaninyo, importante narinig yung 18 Marines. Puntahan na natin tong hearing kahapon. Una, ano reaksyon mo doon sa binabanggit ni Kong Pepito Alvarez na ang hinala niya kung bakit nasama yung pangalan niya doon sa umunit tumanggap na mali-malitang pera dahil nga sa ikaw ay ang iyong tauhan daw lumapit sa kanya para i-endorse yung impeachment ni Marcos Jr. at hindi siya pumayag kaya gano'n ang nangyari. Well, una, Kong Ted, si Congressman Pepito Alvarez, kaibigan ko rin naman yan. Wala kaming problema niyan. Ngayon yung binabanggit niya, pasensya na po Kong Pepito, wala pong staff ko ang lumapit kahit kanino man, kahit sinong congressman. Kasi kung ako yun, tatawag ako sa kanya. Diba? Kung Pepito, pwede ka pang pumirma ng impeachment. Pangalawa, Kong Ted, yung sinasabi ng 18 Marines, wala po akong control dyan. Hindi ako kasama sa pag-draft nung kanilang affidavit. Kaya una, yung tumawag na staff ko o may nagpanggap na staff ko, hindi ko alam. Pero kung ako po yun, lalapitan ko siya, direkta. Kakausapin ko siya kung sakali man. Pangalawa nga, inuulit ko, doon sa 18 Marines, wala po akong control. Marami tayo Kong Ted na mga congressman, congresswoman na nabanggit doon. Yung iba tumatawag din sa akin, pero wala akong andun eh. Sa 18 Marines po yun. Sa kanila po nang galing yun at dinraft nila yan kasama si Attorney Baligod. Ang critical po dyan, I would think, ay si Speaker Martin Romualdez at si Saldico. Ano Yes. ba yung mga bigayan na yun? Yes. Sino ba yung mga yun at ano yung circumstansya? Okay. Yung nga din po mamaya, tutunghayan ko yung mga naging pahayag ni Zaldico at yung kanyang mga informasyon na tugma naman. Oo, sana nga kay Gutesa. Yung, kasi ang binanggit ni Zaldico, malinaw sa kanyang 3 episode ng kanyang paglantad ay yung pangalan ni Orly Gutesa. Nasaan ba si Gutesa ngayon? Kung Ted, siguro maganda ngayon kasi mga 2 weeks ago nakatanggap ako ng impormasyon na okay na naman siya. Okay siya. Paano meaning na okay na siya? Parang ang nangyari, ang pagkakabanggito sa akin, wala siya dito sa Maynila, nasa probinsya siya kung saan man, at hindi naman siya, kumbaga hindi siya nasaktan, hindi naman po siya, hindi yung nawala, no? Hindi siya pinatay, at yun yung pinapaabot lang na wala naman siyang problema. Okay. Well, anyway, Kong Mike, Sec Mike, ito lang kasing sinasabi mo na wala kang control, no, dito sa mga affidavit nitong 18 Marines at si Attorney Baligod ang kanilang kausap dito. As far as you know, nakailan na ba silang affidavit?
Isa lang po. Isa lang po. Okay, isa lang ang kanilang affidavit. If you Oh. if you also remember, nung una namin makapanayam si Attorney Baligod noong Pebrero 26, kasama din to ng mga panahon na ikinakapanayam namin. At kami nga po natawag din sa kanya nga sana nga po mapagbigyan sa panibagong panayam. Kasi doon sa una kong panayam sa kanya, inamin niya na kasi nagtanong ako sa kanya, bakit nasama dito si Leila de Lima sa listahan ng mga tumanggap daw ng maleta sa HOR. And that time, hindi naman siya congresswoman at et cetera. Ang sinabi niya sa akin on record ito na, it is my error, sabi niya. Sa akin yon kasi sinama ko, sabi niya, yung pangalan ni Ginang de Lima. So tinanong ko siya, bakit ikaw lang nagkusa naglagay doon kung hindi naman kinekwento yan ng 18 Marines? Yun ang aming napagdiskusyonan. Anyway, so sabi ko nga sa kanya, may mali kasi sa isa. Baka sabihin ng iba, dahil may mali sa isa, baka marami ng mali dyan. So ang tanong namin ngayon, Sec Mike, paano tatangkilikin ng mga mamamayan kung babasahin natin yung mga affidavit na inilabas din at ibinigay sa media nila Ginoong Baligod noong unang press conference nyo na may mga pangalan nga dito. Halimbawa, basta I beg for your indulgence, Sec Mike, para lang maliwanag mo. Okay, letter number 8 ito, no, sa page 14. Ang sabi po dito, number 43, marami kaming mga nasaksihan na mga mambabatas na nabigyan ng mga pera na nakasilid sa expandable envelopes, paper bags o maleta, ngunit hindi naming alam ang kanilang mga pangalan pero pamilyar ang kanilang mga mukha. Sa ngayon ay ang mga sumusunod na mga mambabatas ang aming naaalala na deliveran ng pera dahil natatandaan namin ang kanilang mga pangalan. Letter A, kami, Gumban, Laroder, Bulotante, Orbilio, Galapon at Tube. Ito yung laging maraming kasama daw siya doon sa deliveran. Okay. Kasama si Saldico ay nag-deliver ng 4 na iba't ibang laki ng maleta kay Senador Chis Escudero. Nandito rin yung address. Pangalawa, letter B, kasama dito si Mark Tiksay daw naman, etc. kay Senator Erwin Tulfo. Letter C, Senator Loren Ligarda. Letter D, Senator Bong Revilla. Letter E, Senator Tito Soto. And letter F, Mark Villar na secretary noon ng DPWH. Pero kahapon, wala na yung mga pangalan ni Villar, ni Escudero, at ni Loren Legarda, at ni Bong Revilla. Anong paliwanag kaya doon? Well, una sa lahat, Kong Ted, sagutin ko muna kay Leila de Lima. Kasi nung binanggit yan, tama yung binanggit niyo, Kong Ted, naging mainit na issue. So ako naman, wala naman akong, hindi dahil na ikaklaro ko yun, pero tinanong ko sila. Sabi ko sa kanila, ano ba itong kay Leila? Hindi ko naintindihan. Una, tama yung binanggit mo yung kay Attorney Levy Baligod na ilagay niya na Kong kasi nga daw congresswoman at the time nung ginawa nila yung affidavit. Pero nung tinanong ko yung mga sundalo tungkol sa mismong pagbibigay, ang nakwento nila sa akin, sabi nila hindi nga lang po isang beses kasi po ganito yung mga mangyayari, ganito yung sirkumstansya, pati yung kotse, dinescribe nila. Sabi ko, ganun ba? Sa townhomes ang binanggit. Sabi ko, paano nyo nalaman? Sir, kami nagdadala ng mga paper bag. Pagkatapos, iiwan namin doon, mag-uusap sila. Paglabas, yun, dala-dala na. Tapos magpapasok ulit sila. So parang ganun yung nagiging sistema. Pagdating doon sa manabanggit mo kong 10 na mga senador, kasi nga naman, ang nangyari kahapon, wala naman sila doon. So yung mga nagtatanong, ang tinanong, 2 tao. Yung kay Senator Tito Soto at yung kay Senador Erwin Tulfo. Kaya yun yung mga lumabas. Kaya nga si Senate President Alan Cayetano binabanggit, oy, pumunta kayo dito. Makibahagi kayo, magsalita kayo. And I would think, kung gusto nilang magpunta doon, magtanong, wala namang problema. Nagkataon, itong dalawa talaga ang napuntirya. Kasi kung napapansin mo naman, Kong Ted, yung naging flow nung discussion, o ito, binanggit nyo sa ICC, ano ba yung nangyari dyan? O kay Trillanes, parang naging ganun eh. So yung mga komite, ang may control, doon sa mga pagtatanong, batay dyan sa affidavit na binabasa mo, Kong Ted. Okay, sige. So, sinasabi mo ngayon, Sec Mike, na hindi nagbabago ang statement ng 18 Marines na ito doon sa kanilang salaysay concerning itong mga individual na ito, Escudero, Loren Ligarda, Bong Revilla, at maging kay Mark Villar.
Ang mangyayari dyan, Kong Ted, batay na rin sa guidance na committee, gumawa kayo ng individual affidavit. Mhm. So, lahat ng bagay na pinag-uusapan, at ito'y ikaklaro din namin sa Blue Ribbon, kasi ang bawat tao, iba-iba partisipasyon. Mm-mm. Pwede siyang nag-deliver sa congressman, sa senador, sa ICC, kung ano man. O pwede namang isang topic. Etong ICC, ano ba yung nangyari? Okay. Kay Speaker Martin Romualdez, sino ba yung mga nag-deliver? Ano ba yung nangyari? Yun ang gagawing individual affidavit, Kong Ted. Batay doon sa narinig ko na Okay. guidance ng Blue Ribbon Committee. Alright, sige. So, yung mga pagkakadawit, kasi nga gusto rin namin makapanayam, again Attorney Baligod, kung nanonood po kayo ngayon sa amin, kami po Opo. itatawag din po sa inyo para nga mas mainam po na kayo rin po makasagot, considering nga ito po yung usaping legal. Pero we're just asking Sec Mike nga sa kanya pong kaalaman so far lamang sa isyong ito. Yung mga question din na sila Arlene Brosas, ito pong sila mismong si Manuel, si Raul Manuel, no? At itong si former Congresswoman Castro. Nadamay sila dito, no? At sinasabi sa HOR din tumanggap ng pera. Yung iba kasi parang ito yung mga nagbibigay ng doubt sa iba, ha, na parang Yes, hindi ka po. panipaniwala. Meron ba sa yung kwento dito? Sino ba mismo? Nakita ba mismo yung mga mukha nitong mga dating congressman na ito? Congresswoman na ito? Talaga bang inabot nila yung pera? Ano bang kwento dito? Actually, Kong, yan din yung tanong ko sa kanila, paano nyo nakikita? Kasi pala, Kong Ted, ang ginagawa ni Speaker Martin at ni Saldico, nung sila ay mag-best friend pa, ang gagawin ni Speaker Martin, bigyan niyo ako ng 20 envelopes, 30 envelopes. So, Okay. ipeprepare yun ni Saldi, nila Mark Texay, nila Paul Estrada, tapos ihatid ko niya nila, bigyan niyo muna akong 5. Nandun sila mismo, sa lugar na yun. Kung ano nga yung bigayan, nandun sila. Pagkatapos, dagdagan niyo pa, pengin 5. Oo. So, ito yung, tapos ito pa, Kong Ted, no? Yung townhomes na sinasabi na sa Forbes Park, may bahay din si Saldico dun eh. Parang dun yung bagsakan ng pera. So from there nagdideliveran na ito nga yung nung matanong ko sila tungkol diyan kasi 'di ba Kong Ted, yung iba nagtatanong, ano ba 'to? Sabi ko hindi ko talaga alam. Pero maaaring nung Christmas break, oli kayo punta kayo dito, meron kayong bonus. So maaaring hindi naman to related din naman sa kontrata o kung anumang project, pero totoong may bigayan at papapatunayan nila. Yung iba, tinanong ko, ba't yung iba kilala nyo, yung iba hindi? Kasi sabi nila, sir, nung kasugsugan ng Quadcom, siyempre nakikita nila yung mga sikat na congressman. Kasama yung boss nila, nakikipag-usap. So yung iba, hindi nila matandaan. Yung iba, natatandaan talaga nila. Yung kay Orly Gotesa lang, kunyari, Kong Ted, sabi ko, ba't mo alam yung delivery sa Valley Verde na si Kong Eric Yap? Sir, first time ko nakita. Sabi 46 na suitcases. Tapos sabi nga kapon, medyo mali, 52 daw. Sabi niya kasi, sir, para dalhin yung ganong karaming pera, first time ko nakita. Tapos tinanong ko, sino ba to? Ay, si Congressman Eric Yap po yan. Oo nga, sabi niya, tinignan daw niya. Sabi niya, oo nga, si Congressman Eric Yap. So, ito yung mga, kwento nila na, sa palagay ko, no, kahit tanungin naman sila kung Ted ng sa Blue Ribbon Committee o kung ano man hearing, ganun pa rin yung kwento nila. Normal, walang kagatal-gatal, at malinaw, walang pagtatakip o kung anumang pagsisinungaling. Bakit si Eric Yap hindi nasama dito sa affidavit ng 18 Marines? Kasi, Kong Ted, yan yung affidavit ni Sergeant Orly Gotesa. Ang kwento kay Eric Yap, hindi binigyan. Si Eric Yap ang nagdala sa Valley Verde. Nagdala daw siya ng mali, ang dami daw eh, dalawang o 3 bulletproof, tapos nakita daw binababa, at nandun daw mismo si congressman. Kumbaga, Sabi ko, paano mo nalaman? kumbaga nag-remit. Nag-remit, Kong Ted. Yun yung kwento naman doon kay Sergeant Orly Gotesa. Sige. So, Kaya, okay, go ahead. Importante, Kong Ted, alam mo si Mark Texay, si Saldico, at si Paul Estrada, kasi hindi lang delivery yung kanila, kundi yung source at Yan pinanggalingan, ano ba yung delivery na yon? Yan nga din ang gusto natin tumbukin dito, by the way, so itong binabanggit mo na nakakausap mo mismo, kasi 18 nga ito, no? Halimbawa, itong si Orbilio at si Galapon, klarong-klaro dito, 2 medium size na maleta, may numero ng address sa Cambridge, sa North Fords Park, para kay Loren Legarda. So kapag sinabi natin, kitang ito, mismo,
paninindigan nila na nag-deliver sila ng maleta para kay Loren Legarda. Oh, ganun yung ano diyan, yung provision dun sa affidavit. Ang nakalagay po sa affidavit, kung aking natatandaan, binanggit nila yung binanggit mo 5 senador at sinasabi nila kung ano yung circumstansya. Pero ang kaibahan na kong Ted, kasi kunyari, kay Erwin Tulfo o kay si Tito Soto, di ba, parang ilang beses dito, 2, dito 1. So, kailangan nilang individualize yung kwento nila dito. Opo. Oh, sige. Anyway, yun nga, yung abogado ni Saldico, well, surprisingly, humarap kahapon, ano bang balita mo kay Saldico? Kailan mo siya uling nakausap? Siya ang key man dito para talaga maikwento niya ang lahat. Kasi mamaya babalikan ko nga yung kanyang statement na siya mismo naghatid at meron ng kompetasyon ilang bilyon ang inihatid umano kay Martin Romualdez at maging kay Pangulong Marcos. Kung Ted, naalala mo yung huli nating interview, kung di ko na... yun po yung huli namin mga pag-uusap ni Congressman Saldico. Ang tanong mo sa akin, naharap ba siya sa impeachment kung sakali? At ang sagot ko sa iyo, yun ang nakuha kong commitment sa kanya. Kung kinakailangan, harap siya. Pero sa ngayon po, kung Ted, sa totoo, hindi ko siya makontak at wala po akong communication sa kanya. At pinipilit ko pagpaabot ng komunikasyon na kung pwede, opisyal, makapag-attend siya, kundi kayo i-apostil yung kanyang mga binabanggit para magkaroon ng legal na pinanghawakan ang Blue Ribbon Committee. Alright. So, nakaantabi nga din tayo at kami nakikipag-ugnayan din sa kanyang abogado. So ngayon, Sec Mike, itong 18 mga Marines na ito, dati sila mga tauhan at bodyguard nga at umano ay errand boy, no, taga-deliver ni Saldico. Itong mga ito nawalan ng trabaho dahil sa umalis kay Saldi, pinaalis ni Saldi o dahil sa nawala si Saldi? Ito kung Ted, ang pagkakalam ko sa kanila, nung wala na si Saldi, may trabaho pa rin naman sila. Pero I think recently, dito itong taon ata na to, nawala na yung marami. Yung mga buong staff ni Saldi ay tinanggal na dahil nga wala na rin si Saldi at siguro sinara na rin yung mga negosyo. Okay, sige. So ito, 18 ito, Mike, na mga individual at pamilyado. Kaya nga, ang pinag-uusapan dito, sino ang kanilang benefactor, kumbaga, no, tumutulong sa kanila. So sa ngayon nga, ang sinasabi na ikaw mismo daw ang tumutulong dito. Pero ang tanong nga namin din sa ngayon, Mike, dito ngayon sa dami ng kaso mo na kinakaharap, ano ang inaasahan mo in the days to come? Meron na bang lalabas na arrest warrant laban sa'yo? Sabi nila, Kong Ted, may lalabas na daw na arrest warrant. Pero alam mo, Kong Ted, simple lang naman yung kwento rito Wala akong panawagan na mag-armas, magrevolusyon, papagsakin ang gobyerno. Ako nagsasalita tungkol sa korupsyon. Nagsimula ako magsalita nung lumabas Sergeant Orly Gotesa at ngayon tumutulong sa 18 Marines. Hindi naman ata tama sa isang demokrasya na kung galit ka lang sa korupsyon, ikaw ay gigipitin ng gobyerno. Alam mo kung Ted, yung kaso ng pagnanakaw o yung korupsyon sa flood control, ang nakasuhan lang nila 6. 3 ata doon, may witness protection program pa. Pero yung mga nakasuhan na nagsasalita tungkol dito sa anomalya, sa flood control, yung korupsyon, 40 na ang nakasuhan. Iba-iba. Illegal sedition, may sedition, unlawful utterances, cyber libel, yung sa amin, ni Senator Marcoleta, meron pa kami plunder. So ito yung nakakalungkot na tinitira nila mismo yung mga nagsasalita sa korupsyon. So content ako, tuloy lang, laban lang. Ganun talaga. Katulad din kayo ni DJ Tacha, noon pa man, di ba? Kumbaga, nagsasalita kayo ng katotohanan lang. Walang partisan, wag namang gipitin. Hindi naman ata tama yun. Freedom of speech, freedom of expression, demokrasya po tayo. Wag naman pabalikin yung martial law na ginawa ng dating yung kanyang ama na si Pangulong Ferdinand Marcos.